O ano na, sinong nakabasa na ng screenshot? O alam ko kung marites din kayo. Kalat na sa online talaga, no? Kung hindi lang talaga artista si Maris Racal, baliwala lang yan. Yun nga lang kasi siya artista, syempre. Nangyari din naman sa kanya, bakit di nag-trending? Uy! Charot! So ano nga bang alam ko maraming basher na naman diyan, yung sa mga malalandi, kesyo ganyan. Mga kumarites, ako naman, ang opinion ko diyan ha, wag agad-agad din tayong mag-judge dun sa mga taong gumagawa ng ganyan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, nangyari din naman sa akin yan. Pero, mas nilalawakan ko din yung pag-iisip ko, yung lawakan natin yung pangunawa natin. Kasi lagi na ang sabi ko nga sa inyo, lagi niyong iposisyon yung sarili niyo dun sa tao na gumagawa nun. May sarili-sarili silang mga tawag dito, mga pinagdadaanan. May mga hinahanap sila na hindi nila mahanap sa partner nila, kaya nagagawa nila yon. Siyempre, alam naman natin talagang mali. Talagang mali. Siyempre, hindi naman natin kukonsintihin yung gano'n. Yun nga lang kasi, sila naman yan eh. Hindi naman natin sila mapipigilan kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Kung gusto nila masira yung buhay nila, di ba? Choice naman nila yan. Pero, ang sa akin lang, syempre, alam na nilang mali. At kapag nalaman nilang mali sila, pwede nating itama. Nagkamali tayo at alam naman nating pwede pa nating itama, gawin natin. Kasi, para sa akin, dati nung una, mga kumartes, galit na galit ako sa mga malalandi sa totoo lang. Kasi nangyari nga sa akin yan eh. Hindi alam nung mga marites dyan. Nangyari sa akin yan eh, sa aming mag-asawa. Siguro pinagdadaanan talaga yan ng mga mag-asawa. Siguro hindi talaga. Sa sobrang tagal siguro ng relasyon namin, talagang lahat siguro ng mag-asawa nasusubok ang relasyon. Ibig ko sabihin, maswerte na ngayon talaga yung mga taong nakatagpo ng partner na hindi talaga sila lolokohin. Sobrang kaunti na lang talaga ng mga lalaking matitino. Kaya kung ang asawa mo ay matino, edi good for you, hindi mo naranasan yung mga naranasan namin. Pero at the same time, at the same time, alam niyo mga kumartes, nagpapasalamat pa din ako kasi naranasan ko yun. Yung kung paano mag-cheat, ma-cheat, ganon. Kasi hindi kami magiging ganito ng asawa ko kung hindi nangyari yun. Kasi nung nangyari yun, alam nyo ga, naging mas okay kami yung pagsasama namin. Para kaming mas sweet kami kumpara noong kami naging magjowa noong high school, promise. Kasi sa isang mag-asawa talaga, parang nawawala yung spark. Alam niyo yun, yung sa mga relasyon, lalo na pag sobrang tagal na talaga, yung spark yung pagiging in love sa isa't isa, nawawala na. Pansin ko din yan, at siguro sa mga mag-asawa, alam niyo yan. Ibang-iba yung sweetness nung high school pa lang kayo, hanggang sa nasa kalagitnaan pa lang kayo ng relasyon, hanggang sa pagka mag-asawang sobrang tagal na parang alam niyo yung tinatabangan na. Kaya minsan, naghahanap sila ng attention sa iba na hindi nila nakikita sa mga partner nila. Pero syempre, alam naman nating mali. Pero syempre, pagsubok pa rin naman yan kung gaano katag yung relasyon nyo, kung hanggang saan kayo tatagal. Kasi kung hindi matatag ang relasyon nyo mag-asawa at parehas kayong mahina, wala, maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Sa akin, nung una galit na galit ako sa malalandi, pero nung napagtanto ko at yung iba na mga kaibigan ko din na na-experience yan, parang napagtanto ko na meron silang kanya-kanyang pinagdadaan ng problema, kaya nagagawa nila yon. Sa iba, hindi talaga maiintindihan kung ano yung mga dahilan nila. Pero sa akin, hanggat kaya mong itama yung mali mo, goods yan. Wag yung mali na nga, patuloy mo pa rin ginagawa yung mali. Yung ibig ko sabihin mali na nga, papatungan mo pa ng paulit-ulit na mali. Kung alam mo ng mali, itama mo na. Ganon.
Kasi mga kumarites, tao lang tayo eh. Nagkakamali talaga tayo kasi tao lang naman tayo. Ang mahalaga niyan, nagsisi ka dun sa mga pagkakamaling nagawa mo. Sa akin, ayokong i-judge si Maris. Kasi alam nyo na, panigurado nababash na siya ngayon. Kasi kesyo malandi, ganyan-ganyan. Para sa akin, wag niyong i-judge yung tao kasi meron niyang malalim na dahilan kung bakit nagawa yon. Hindi natin alam kung ano. Kasi wala tayo dun sa posisyon ng tao. May mga pinagdadaanan din sila. Hindi mo kasi maiintindihan yung sitwasyon hanggat wala ka dun sa sitwasyon. Hindi sa kinakampihan ko si Marisa. Mali naman talaga yung ginawa niya. Kita niyo naman doon sa screenshot. Kung kumarites kayo, edi nabasa niyo yung screenshot. Mali naman talaga. Yun nga, dahil bata pa siya, hindi natin alam kung ano yung mga tumatakbo sa kanyang isip. Diba alam naman natin na ang karelasyon niya ay si Rico Blanco. Diba? Kasi bata pa si Marisi, parang nag-e-explore pa siya. Yun nga lang, sa pag-explore niya, hindi niya na namamalaya na meron na siyang nasasagasaang may nasasaktang tao. Na yun nga, yung girlfriend ni nung, ano pangalan nun? Basta, yun. Kasi may girlfriend, yun yung nag-post ng screenshot. Hindi na namalaya na may nasasaktan tao. Kaya nakakatuwa din naman dun sa girlfriend kasi ang lawak pa din ng pangunawa niya dun sa boyfriend niya. Inunawa pa din niya. Yun nga lang kasi nga, sa parang paulit-ulit na rin, siguro nagsawa na rin. Yun nga lang, tsaka pa lang din marirealize nung lalaki yan kapag yung tao wala na. Yun ang pagsisisihan ng lalaki pagka yung babae, yung girlfriend niya, na wala na sa kanya pag wala na sila. Ang sa akin naman, mga lalaki kayo, siguraduhin yung mga walang screenshot para walang ebidensya. O, yan, naputol yung chika. Tumawag kasi yung asawa ko. Tumawag, sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit baga? Namimiss mo na baga ako? Oh, tinatanong pala kung anong niluluto kong ulam. Nagluluto ako ngayon, nilaga. Ay, papaluto daw sana niya itapa pang ulam niya bukas. Nakasalang na yung nilaga ko, kaya nilaga na lang. So, ayun mga kumartes, hanggat nakikita natin na yung mga partner natin nagbabago, bigyan natin ng chance. Kagaya ng asawa ko. Uy! Oh, 'di ba? Kung hindi magbago, di let go. Move on. Huwag niyong sayangin yung oras niyo. Kasi sabi ko nga, kung hindi ka magbabago, di go, dun ka na. Pero awa naman ng Diyos, 2 taon nang nagtitino. Hindi ko ililihim yan sa inyo ha, kasi pinagdaanan namin mag-asawa yan. At nalagpasan namin mag-asawa yung parte ng buhay namin na talagang broken na broken si Mami Loy nyo. Pinagdaanan ko yan, kaya lang, nagpapasalamat na rin ako kay Lord kasi pinagdaanan ko yun. Kasi hindi ako magiging matatag. Uy, matatag! Hindi ako magiging ngayon, matatag, ganon. Hindi, ibig ko sabihin, ganon pala yun. Try nyo. Try nyo. Yung feeling na, ang sakit. Grabe ha, yung pagka nabasa nyo, yung malalamig yung buong katawan nyo na para kayong binuhusan ng malamig na tubig. Danas na danas, kumarites. Oo, yung feeling na talaga naman gusto mong manampiga. Grabe. Wala. Wala. At least in experience. Ayoko na maulit. Wala nang kasunod. Sinasabi ko naman sa kanya, wala nang susunod. Dahil ako na mismo magbibigay sa kanya. Ibibigay ko na siya para wala akong sakit ng ulo. Ayun. Ayos naman ngayon. Okay naman kami ngayon. Kung tatanungin nyo, ang relasyon namin mas okay kami ngayon kumpara noon na palagi kaming angilan, bangayan, awayan. Ganon kami dati. Parang nawawala na talaga yung sweetness kasi laging away, puro sumbatan, ganyan. Yung basta, ganon kami dati kaya sabi ko nung nangyari yun, naging mas sweet kami sa isa't isa para kaming teenager, uy.
Mas okay kami ngayon ng asawa ko, kaya kayo dyan, magpaloko na rin kayo. Charot lang! Joke lang mga kumartes. So, yun lang. Ang dami ko chika. Tutulog na ako. Baka kung ano pa masabi ko. So, yun lang. Bye!